birth certificate ni Alice Go, ang nasibak po na alkalde dyan sa Bamban, Tarlac. Idiniklarang walang bisa ng Regional Trial Court Tarlac. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo JC Galvez. Idineklarang void o walang bisa ng Regional Trial Court Branch 111 sa Tarlac ang birth certificate ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go noong Setyembre 24, 2025. Itong kinumpirma ni National Statistician at Civil Registrar General Undersecretary Claire Dennis Mapa matapos maghain ng petisyon ang Office of the Solicitor General at Philippine Statistics Authority noong Hulyo 4, 2024 para kansilahin ang birth registration ni Go. Sa pagbusisi ng Senado sa panukalang pondo ng Department of Economy, Planning and Development para sa 2026, sinabi ni Mapa na ito'y magandang balita sa gobyerno dahil pinatutunayan nito na peket hindi valid ang ipinasa ni Go na Certificate of Live Birth. Sa case ni Alice Go, of course we filed a case in the RTC of Tarlac, and the RTC of Tarlac actually recently, so OSG and PSA filed petition to cancel the birth registration last July 4, 2024. And recently po, yung Certificate of Live Birth ni Alice Go was declared void by the RTC 3rd Judicial Region Branch 111 Tarlac City last 24th September. So this is a good news for the Philippine government, Philippine Statistics Authority, na napakita po na at declare ng RTC na void po yung birth registration ni Alice Go. Samantala, iniulat din ni Mapa na mula sa mahigit 50,000 birth certificates na sinuri, nasa 840 ang natukoy na highly irregular at dalawa na rito ang pormalang inendorso para kansilahin. Inahayag ni Mapa na mahigit 1,000 sa mga questionabling birth registrations ay mula sa Davao del Sur, nakatumbas ng halos 70% na kabuang kaso. Git naman ni Senator Sherwin Gatchalian, hindi ito basta simpleng clerical error, kundi malinaw na deliberate and malicious na manipulasyon. And together with our provincial offices at na-audit namin itong mga local civil registry at mayroon po tayong mga na-identify na possible highly irregular, mga 840. 840. So yun po yung yung iba naman hindi naman Pilipino naman po talaga yon. Baka mayroon lang kasi sa late registration, may mga submissions na kailangan i-verify. So out of that, we saw 840 na highly irregular, and we already recommended cancellation of 2. And these are from the municipality of Pikit in North Cotabato po. So, and obviously, hindi to just plain clerical error. It's deliberate and malicious. Dagdag pa ni Mapa, iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ang mga sangkot na tauhan na ilang local civil registry offices at mayroon na mga kasong naisampal laban sa kanila. 4 na individual ang pinangalanan sa reklamo, kabilang ang 2 opisyal mula sa isang local civil registry offices. Tiniyak ni Mapa na patuloy ang kanilang paikipagtulungan sa Bureau of Immigration, Department of Foreign Affairs at iba pang ahensya para masawata ang mga kahinahinalang birth registrations, partikular ng mga late registrations na ginagamit umano ng mga banyaga upang makalusot sa sistema ng bansa. Mr. Chair and the team, our Fraud and Management Division of the Philippine Statistics Authority continues po yung coordination sa National Bureau of Immigration, Bureau of Immigration and the DFA. Mayroon po kaming data sharing and ang aming latest na nakuha na update is that may mga cases filed doon sa mga personalities involved in this different LCROs. So ang ginagawa po ng PSA, once we have also the information as generated by our Fraud Management Division, particularly itong sa Pikit, North Cotabato na bago, we are sharing this also to the National Bureau of Immigration. We have a working group, Mr. Chair, sa mga agencies para madali na po yung pag-share ng data at ma-tag din, particularly sa Bureau of Immigration and DFA. So they are also providing us data, we verify and working with them and law enforcement agencies. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio,
Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.